Ito naman problema sa mga ibang mga kababayan natin, nagkakasa ng mga kilos protesta, dahil gusto nilang madiliin itong impeachment trial. Again, bakit nyo ba pinipilit yung mga senador, kung ayaw pa? Oh. Oo nga, may isang araw pa naman bago mag tapos yung mga session. May isang araw pa eh. Ba't kayo very impatient? Kaya anong gagawin nila? So bukas may press con, no? Para maglabas ng statement yung mga civil society groups, including yung nagsampa ng first impeachment complaint. Saan yung press ko na yan, Senator? Saan yan? Bukas, para ilantad yata yung kanilang posisyon dito sa mga nangyayari at yung kanilang impatience dito sa huling araw, no? Huling araw sa June 11, no? Nabingi ko doon, lakas ah. At may plano yatang nasa June 9 na mapayapang magmarcha sa Senado, no? At isigaw, parang yung nangyari sa Walls of Jericho. Yung iikot sa Senado, di ba? Iikot ng gano'n. Yun yata yung plan. Ikot, no? Iikot. Hindi naman para pabagsakin yung mga pader ng Jericho. Senado. Kung hindi, medyo mapansin naman. Mag-ingay naman. Na huwag namang kalimutan yung konstitusyon. Huwag namang kalimutan, no? Na ang naaalala lang ay yung kanilang mga political calculation batay sa kanilang mga ambisyon sa parating na 2028 elections. So, meron ba? Meron ba ambisyon? Ano naman yung habol? Huwag makalimutan. Kaya June 9, nandyan sila. Yung iba ay possibly mag-vigil hanggang 11. Tapos kikilos uli yung iba papuntang 11. Tapos may full trust sila na yung mga nabitin na constitutional mandate at saka commandment sa Senado ay gagawin nila dun sa huling araw na yan. Huling araw. No? At para naman na mapahiya yung mga impatient na yan, ng mga mamamayan, no? Katulad ng host, kiskis ang mukha nila na kayang tapusin lahat dun sa 3 oras sa June 11. Ganun ba? Actually, may mga inisip akong mga permutations or possibilities, Senator. Kasi nga, we cannot underestimate the creativity of our politicians. Kasi pwedeng mag-convene yan as an impeachment court, pero headed for disaster. Or headed for certain death yung impeachment trial. Sabi nyo, mag-trial. Ito, nag-trial tayo. Para bang pilit na pilit, no? Para bang hirap nang gagawin yung trabaho, no? Ginusto niya yan, At sa lahat ng ito, hindi binabanggit yung konstitusyon. Ano ba naman yun? Kailangan ba yun? Wala. Hindi naman mahalaga yun. Yun lang naman yung fundamental law of the land. Diba? Yun lang naman yung fundamental law of the land. Diba? Mas mahalaga doon yung recess. Mas mahalaga doon yung mga bills. Mas mahalaga yung ambisyon ng mga senador. Lalo na yung gustong tumakbo for Senate President. Dahil kung titingnan mo kasi yung numero ng mga pro-Duterte, meron silang solid na 6. Tapos may mga 2 o 4 na hindi solid, pero may pagkiling sa kanila. So yan yung ginagamit nila para mag-negotiate. Na kung hindi kakatayin, hindi ininip in the bud itong impeachment na ito, susuporta kami sa iba. Susuporta kami sa iba. Nakakandidato sa Senate presidency. Sino ba yung kandidato nila? Hindi ko alam. Wala naman akong alam dyan. Nakikinig lang naman ako dun sa if at all. Nakalimang if at all yata yung press ko na yun, yung Senate President. Pero sa akin if at all na mapalitan si Senator Cheese, if at all, mapalitan siya, if at all lang naman, no? Kunwari, ni former Senate President Tito Escudero tuloy, Tito Soto. Hindi naman foregone conclusion na matutuloy impeachment Ilang naman sa akin, no?
Sa aking Oo. bobong pananaw, sa aking limited na pananaw. Oo. Pero pag nasimulan kasi, no, kahit halimbawa, yung June 11, yung last day, no? Halimbawa, masimulan, mag-take ng oath, yung mga senator judges, pwede lang sabihin na, pwede na mag-continue sa 20th Congress. Ngayon, ibang laban na naman kung tatanggapin ng 20th Congress. Pero, pag nagsimula na, well, pwede nang magkaroon ng mga mahalagang mga proseso katulad nung pabuksan naman natin yung bank Bank account. account ni Vice President Sara Duterte. Tingnan naman natin kung anong laman yan. Dahil kung wala namang laman yan, edi well and good. Lahat ng mga banat ng host kay Vice President, napabulaanan. No? At, Hindi, ipapasa ko. Mapapahiya si Sonny Trillanes. yan nga, pasa-pasa na. Pasa-pasa na yan. No? Pero, anong dapat gawin? I-request ng Senate ang AMLA na i-lift yung bank secrecy laws para makita kung wala naman talagang laman. Kung wala naman talagang mga drug lords at pogo lords na nagbigay ng daan-daang milyon doon sa Vice President. Di ba? Di umano. No? If at all. If at all. Di ba? Sabi nga ni Vice President Sara 2 days ago sa The Hague. Sabi niya? Tuloy na yan. Tuloy na yung impeachment. Tuloy na yan. Although, hindi pa niya ina-atras yung kanyang petition sa Supreme Court na mag-ituloy. Diba? Tsaka actually, ganito madali magsabi na ituloy pag alam mo namang yung numero nasa iyo na hindi itutuloy. Madaling sabihin. Diba? Pero pag itinuloy kasi, baka mabuksan yung kanyang bank account. Sabagay, ang tingin naman niya, wala namang pandon. Wala namang incriminating doon sa kanyang bank account. Pero to seriously, Senator, no? Itong ginagawa ng mga senador natin, they're seriously courting upheaval. Nababatrip yung mga tao At hindi nila pwedeng ignore yun o isang tabi. Hindi na pwedeng sabihin, hindi, propaganda lang. Maraming taong galit. Nakikita mo sa kalye, sa social media, at syempre, credible yung social weather station survey, di ba? Nakalagay doon, 88% ng mga Pilipino ang nagsasabi dapat i-address ng Vice Presidente yung mga aligasyon diyan sa impeachment complaint. Sagutin yung aligasyon ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. Almost 90%, di ba? Correct. Almost 90%. Tapos anecdotal, halimbawa, yung mga kausap ko mga media na hindi naman talaga masyadong political. Talagang lang, objective journalist lang. Galit na galit. Talaga? Dito sa mga nangyayari, no? Parang ulol na nga kami, inuulol pa kami, di ba? Parang ganun yung dating, di ba? Kumbaga, sanay naman kami magago ng mga politiko. Pero medyo... Ginagamit pa kami, di ba? Sobra naman yan. Yung sobra. Sobra na yan. Talaga? Maraming galit? Marami. Parang banal Parang yung revamp na hindi revamp yung what? In terms of gigil ng mga tao, naalala ko rito yung panahon ni Gloria Di ba yung ilang beses nilang pinatay yung impeachment sa House? Sa House. Pero, tapos diba yung sikat na may nagsabi, sino ba yung congressman na yun? Is there no one else? Sa Dumaguete. Congressman sa Dumaguete. Maraming bad trip na tao doon. Dahil nga dun sa... Anyone else, di ba? Parang ganun yung pakaramdam ko Medyo naiinis yung mga tao talaga. Dahil nga... Bakit ayaw? Parang tagal-tagal lang kinukuha nito. No? Pinag-uusapan nito. Tapos ngayon technical, no? Ite-technical kami. Hindi man lang paabutin sa botohan Di ba? Hindi man lang paabutin sa botohan. Para magkakitaan, magkasubukan, magkasukatan talaga kung ano yung paninindigan. Pero hindi man lang pinaabot. Lalo na mga Pilipino, gustong-gustong impeachment. Dahil lahat ng Pilipino nagiging abogado Yan ay yung pagkakataon nila maging abogado. No? Sa mga bawat kanto, bawat inuman, no? Sa hapagkainan, pinag-uusapan, di ba? Yung lahat nagiging abogado Tama. Kahit yung mga dropout na katulad ko, nagiging abogado.
lahat naman tayo nakikichismis lang na wala man tayong alam talaga rito eh, no? Pero Oo nga. nakikita naman natin yung tama sa mali. Oo. Paglantaran naman yung panggagago, Hindi naman tayo hindi man ganun tayo, kapali. Hindi rin naman tayo ganun ka bait. Diba? Pero huwag naman ganyan. Huwag naman. Baka mapuno yung salok. Huwag niyong kalimutan, isang impeachment ang nag-create ng isang pinaka-successful na withdrawal of support or uprising. Diba? Ano 2001. nangyari yan, di ba? Yung EDSA 3. EDSA Bagay, 3 kaya ba? sabi nila, Parang hindi ko EDSA 2 naman yata. ng support, Vice President naman yung sasagipin, di ba? EDSA 2 yata yung Senator. EDSA 2. Sorry. Nalito na ako. Mahahatulan si Chis dito. Lalo na, nagulat ako sa statement. Hindi daw na alam yung rules of impeachment. Actually, diba si Senator Coco, nag-prepare na yan ng draft niya ng rules of impeachment. Nitong break, nag-draft na yan eh. Ayan. Awa ng Diyos, mukhang walang bumasa. Parang may collective anxiety na pagkatapos mo i-delay ng February pa by reinterpreting the definition of forthwith. Tapos sinabi mo na after elections na, after ng recess na, after ng election na, ngayon after election na, nireset mo pa sa June 11, ikaw ba hindi ka magiging anxious kung ikaw ay normal na tao, na may normal na pakiramdam? Hindi ka ba magiging anxious dyan? Diba? Diba? Ano klase itong mga leader natin? Ginagawa tayong masyadong anxious. Tumataas yung pressure mo yan eh. Yung collective blood pressure natin tumataas eh. Lalo na kung 89% ay sang-ayon na dapat harapin ng Vice President itong impeachment na ito. Di ba?